So yan guys, nandito na tayo ngayon sa Tondo, ang dangerous slum in the world. In the world yun na, hindi ng Philippines, in the world. Kailangan natin mapuntahan ang mga lugar na to. So actually, nandito na tayo sa Road 10. Hindi na muna tayo magpo-focus dito sa Road 10 dahil ang una natin pupuntahan ay ang Parola. So galing kami sa Divisoria, naglakad kami hanggang nakarating kami dito sa Road 10. So yun, mapunta na kami Parola. Kung makikita niyo yung Road 10 dahil feeling lokal tayo ngayon dito, may mga tumatawid dyan, no? Actually, bawal tumawid dyan kasi may overpass. And dahil feeling lokal tayo at mga pasaway, makikitawid tayo yan guys kahit bawal. Feeling lokal! Let's go! Dahil nakakita kami ng tatawid, nakisabay na rin kami kasi nakakatakot ang lalaki ng truck. Bukod sa malalaki, ang bibilis pa nila magpatakbo. Solid experience to, tulad ko na hindi tumatawid sa mga ganito. Wala talaga kaming alam dito, bumabasa lang kami sa Google Map, lakad-lakad lang. Google Map based na nga kami. Mali yung daan namin and bumalik kami. Patunay na wala kaming alam dito. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at sinusog namin tong MI City. Hanggang sa nakarating kami dito. At ito nga pala yung street na pinasok namin. Nasa Barangay Parola na tayo. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makalabas kami sa street na to. O tingnan nyo, nag-ikot lang kami. At ito naman ang sususugin namin. Tinanong namin si tropa kung saan yung parola. Sabi sa amin, magsakay daw kami ng tricycle, sabihin lang makisabay. Tapos libre yon. Libre dito yung tricycle, pasabi ka lang pasabay. Pero baka estudyante lang yan. Tapos may bigla kaming nakitang ginagawa ng estudyante. Biglang napaisip kami na what if? Bukan natin mga ginagawa nila. Tara. Hindi namin alam kung paano execute. Labas-pasok dito ang mga truck kasi nga nandito ang International Container Terminal. Bilang mga truck driver ay pinapayagan na lang sila sumabit kaysa sumabit yung mga bata na hindi nila alam. Malay mo maaksidente, di ba? Tara. Tapos sila tropa na nagpara sa amin. Pagpara lang, gayang ka lang o para mapahinto mo daw yung truck, kailangan mo tuktokin dito sa lamin. Ito pala dito, malupit mga kaibigan. Kailangan lang talaga. Malakas yung lobo kasi, no? First time. Buti na lang sanay na yung mga bata sa ganito. Kasi yung mga truck dito medyo may kabilisan eh. Tara tol, tara na. Tuktokin mo na. Thank you. Ayun yung sinakyan namin, no? Bagong nakakakabang experience na naman. Napalaki. Nakakakaba, pero ang sarap na pakiramdam man. Gustong gusto ko talagang puntahan yung riverside ng Parola. Bukod sa iskinita siya, isa to sa binansagan na dagat ng basura. Kami din ako nakikita ang video niya sa YouTube. Kaya gustong gusto ko itong mapuntahan, makita kung ano bang kalagayan niya yun. Pwede naman pumasok. Safe naman. Ready na natin pasukin. Ready na. Let's go. Pinasok na nga namin yung iskinita para makita na namin yung riverside. Hanggang sa narating na namin tong famous court na to. Lagi ko to nakikita sa mga nagbablog na pumupunta dito. Kaya naman isa to sa gusto ko mapuntahan. How you feel about it? People say you ain't gonna be shit. Late night staying up, wishing you was. Pagsilip mo pala, makikita mo na agad ang mga basura. Kakatapos nga lang din pala ng dilubyo. Bagyong Karina. Ang bagyong Karina. Ilang kabahayan ang nalubog at nasira. Kabilang ang bahay ni tatay. Yung bahay niyo dyan, tay, ano? Yan may mga poste na yan. Sa-wipe out pala kayo. Araw-araw daw dati marami naglilinis dito. Kaso lang hindi maubos-ubos yung basura. Malinis na ngayon, bukas ang dami na naman basura. Kaya naumay na lang sila tumigil. Kasi ang nangyayari, sila ay nagiging tambakan. Kasi ang ilog na yan connected pa sa Laguna Lake. Kaya yung basura, ginawa nilang hanap buhay. Anong ginagawa nila tatlo? Kumukuha sila ng laruan. Habang nagbibideo nga kami, may dumating na official ng barangay para sa ayuda. Yung may mga yellow card dyan, pila na sa evacuation. Hanggang alas 2 lang ang bigayan. Ano bang meron dito? Mga truck, saka mga truck. Maganda ang view. Maganda, malawak, madaming shell. Gasolinahan yung Shell. Ngayon ay nagpapasok tayo sa loob ng iskinita ng Parola, tabi ng river. Habang naglalakad kami papunta sa seaside, siya nga pala kanina, bago kami pumasok dito kinakabahan kami. Syempre wala kaming alam sa community nila at saka first time ko dito. Pero kapag nakapasok ka na, dito mo malalaman ang tunay na ugali ng mga tao. Mababait naman sila tapos friendly. Lahat naman ng lugar may mga tarantado, di ba? Mas nakapokus lang sa kanila, Metro Manila. Laman kasi ng balita, pero yung mga tarantado sa inyo, di naman nababalita, di ba?
Nagpalipas muna kami ng oras dito sa seaside habang nilalanghap ang simoy ng hangin na amoy bulok. Gawa ng mga basura. Nagpatuloy na kami sa paglalakad para makalabas na dito sa Parola. Sa paglalakad namin nakakita kami ng piso tubig, kaya nag-inom na muna kami. Kasi wala pa kaming tubig since 12 PM. 2:06 na ngayon. Kainom na kami ng tubig, naputol na yung huhol namin. So try natin pumunta ng Delpan. So try natin hanapin si Smaglas. Yun ang alam ko dun yun. Kasi yung sa music video nila ng Tondo eh. Sa tusa, mga binil lamang punong-unang ngunit ngayong mga dami malaguna karon nakatayo pa rin kung saan nagugas at naging punong aking na Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa nakalabas na kami sa MI City Road. Kaya naman tinahak na agad namin ang Delpan Street. Dito na tayo sa Delpan. Hanapin natin si Smaglas. Dito kaya yun. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta. At dahil medyo pagod pa kami, nagpahinga na muna kami ng saglit at dito kami nahinto sa may Tahimik Street. Pinasok na nga agad namin yung Tahimik Street at may nakasalubong kami lalaki at agad namin tinanong, taga dito ba si Smaglas? Pagkakait mo kahit sinong tao dyan, kilala. Pero wala na tangay yun. Taga dyan lang yung mga bandang dito sa loob. Baka magalit kayo kung bakit namin pinablik. Actually, kung kayo maghahanap nito, mahahanap nyo rin agad. Kasi kilalang kilala naman si Smaglas dito sa Tondo. Tsaka ang liit lang ng Delpan. So nandito tayo guys sa tenement ni Smaglas. Dito daw nakatira si Smaglas pero tingin ko di na nag-i-stay kasi malamang shooting, rapper, marami ng pera yun, di na mag-i-stay dito. Nung nakausap namin si tatay, ang sabi niya, hindi dyan nakatira si Smaglas. Dito sa tenement na to, hindi pala taga dito si Smaglas. Oo, tol yung tropa daw niya. Tagiman daw dito si Smaglas nakikitambay, inom, pero hindi pala dito sa tenement si Smaglas nakatira. Kumbaga bumibisita lang siya. Pero kilala siya pag tinanong niya dito. Sabihin talaga dito ang hiyaanit. Pero taga Delpan talaga siya. Oo. At dahil di natin natunto ng bahay ni Smaglas, ngayon naman, tatahakin na natin ang Road 10. Road 10, ito na yata ang pinakadelikadong kalsada. Maya-maya may biglang lumapit sa kanyang lalaking walang damit pang itaas. Tinutukan niya ng kutsilyo ang rider. Makikita ring may pilit siyang kinukuha sa kamay ng rider. At nang makuha ito, sumibat na ang lalaki na parang walang nangyari. Wala nang nagawa ang rider. Itong kalsada na to ang kinakatakutan ng mga driver. Mapagabi o umaga, ang dami talagang kawatan. Kaya ngayon, susubukan namin imbestigahan kung ano na ba talaga ang kaganapan ngayon sa Road 10. At kung may makikita tayong isang kababalaghan. Pinabaybay namin yung Road 10. Dito maraming may nangyayaring kakabalagan guys. Makikita nyo sa TikTok, i-search nyo na lang, Road 10 snatcher. Basta Road 10, matik na yan, snatch ang lalabas dyan. Ay patuloy lang kami sa paglalakad dito sa Road 10. Baka sakaling may maispatan tayong kababalaghan. Yung mga diskarte dito ng mga magnanakaw. Pag may mga nakapark na truck dito guys, kumukuha sila ng bakal doon kung anong pwede nila makuha ang bakal. Pagbaba nila mismo dito sa truck, dito sa gilid-gilid na to, marami na agad na junk shop. Kumbaga, pag nakakuha sila, benta na agad, pera agad. Pag may pera na sila, di natin alam kung anong ginagawa. Pagpupos na, ganun uli, balik lang sa dati. Ayon sa naobserbahan ko dito, yung mga truck ang bibilis nila magpatakbo para walang nakakasabit na mga tao. Kung mag-iisip ka, paano pag may stoplight? Huwag ka na mag-alala dahil napag-aralan na yan ng pulisya. Kada stoplight, kada kanto, may nagbabantay na pulis. Wala naman kaming napansin na nakakabalatan kasi maaga pa guys eh. Mas maganda siguro ko gabi. Ngayon halos wala na kasi may mga pulis na kada kanto eh. Ngayon, pupuntahan naman natin ang pinaka-famous na street pagdating sa pagkain, ang Ogbo Street. Nakarating kami dito gutom na gutom kami. Kasi ang challenge namin, kakain lang kami pag nandito na kami. Pero sa kasawi ang palad, yung iba pa bukas pa lang. So nandito na kami sa Ogbo Street. Ito kung makikita nyo. Yung iba bubukas pa lang, yung iba sarado pa. So dahil nandito na kami, tara kaya tayo? Tara kaya na tayo tol kasi layo rin na nilakad na. Kaya ay. Dahil gutom na kami, mas pinili namin itong Paris Overload. Bukod sa heavy meal, only rice, only sabaw, tapos may isang soft drinks, tapos 100 pesos lang. Dress is your only friend. Might take 2 or 3 cause we're Masarap naman siya. Matamis pero hindi ganun katamis. Tapos nagpe-fade yung tamis niya. Unlike sa ibang pares, pag tikim mo matamis hanggang sa dulo, matamis pa rin. Kaya magugustuhan mo to kung ang gusto mo sa pares ay yung medyo matamis.
Pagkatapos nga namin kumain, na nagpunta muna kami sa Daika Mall para maghintay ng gabi kasi mas maganda sa Ugbo Street pag gabi, di ba? CR nga palang una naming hinanap para maging fresh. Ikaw ba naman maghapon naglakad? Oras din na pinalipas namin dito hanggang sa mawala ang liwanag. At nang sumapit ang alas 7, pumunta na kami sa Ugbo Street. Got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. I'll never restrain, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I'll replace that. Mula Ugbo Street, sumakay kami papuntang Tutuban para makipagkita sa ating kaibigan kasi doon kami makikitulog. Siya nga pala, ito yung first time naming pagkikita. Salamat dahil nagtiwala agad siya sa amin. How you feel about it? People say Dito'y fresh na kami, may tulog at may ligo. Pero dati lang yung damit namin. At siya nga pala, pumunta kami dun sa pinagtatrabahuhan niya para magkapi. take 2 or 3, 'cause what's the difference? At dahil di natin nahanap ang bahay ni Smaglas for famous person, ngayon umaga, pupuntahan naman natin ang bahay ni Asyong Salonga. Ngayon is 7:38 na ng maga and pupunta naman kami kay Asyong Salonga. Yeah! Ang hari ng Tondo man. Si Asyong Salonga nga ba ang hari ng Tondo? Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang notorious na gangster, para sa marami, siya ay naging simbolo ng lakas at katapangan, lalo na sa mga taga-Tondo, kung saan siya ay tinuring na bayani at alamat. At dahil malapit lang to sa pinag-stayan namin, si Asyong Salonga na lang pinili namin for famous person. Ito na naman ang simula ng lakad namin. Medyo malapit lang naman siya sa Divisoria. And mula Totoban, pupunta na kami sa Pabia Street, sa Barangay 56. Pinatuloy lang namin ang paglalakad. At siya nga pala, dito kami dinala ng Google Map sa Riverside. Simula pagpasok mo ng Riverside, isang diretso lang to. At maglalakad ka lang ng 180 cm, eh nandun ka na sa Pabia Street. Di ba ang bilis? So nandito na tayo agad sa Pabia Street. Dito daw katatagpuan yung bahay ni Asyong. Pero hindi namin alam kung saan talaga yung main, yung pinaka-location. And magtatanong-tanong tayo. Si Asyong. Yan lang dyan nakatira yan sa Arere. Sa Reyes Street pala nakatira si Asyong. Mali yung nakuha naming information. Habang nagtatanong nga kami, napadaan ang nag-iisa na lang nakapamilya ni Asyong. Rolando, Salonga, Isip. Wala na natitira. Agad nga kami sinamahan ni tatay kung saan nakatayo yung dating bahay ni Asyong. Diyan ang bahay niya. Ngayon, nandito na tayo sa bahay ni Asyong Salonga. Mismo nasa harap na tayo niya. Hindi ko rin ina-expect na makapunta tayo dito. Hindi mo taga rito si Asyong. At ngayon, iba na ang nagmamayari sa dating bahay ni Asyong. Isa na lang siyang bodega, pero pinapahalagahan pa rin nila ang kasaysayan ni Asyong. Robin Hood ang Tondo nung araw yung tawag. Umimigay kasi nung araw yung bayong-bayong na bigas, tapos may kasamang dilata. Hindi naman siya lubos na masama. Pero yung mga inching, nabubrusko, nababraso, hindi na mamahagi yan sa mga nakararami. Kaya sa mga taga-Tondo, para sa kanila, bayani si Asyong. Ngayon naman, pupuntahan natin ang pinakadelikadong barangay sa Tondo, ang Happy Land. So, andito na kami sa Happy Land, guys. Road 10, Jacinto Street. Papasukin natin yung Happy Land, guys. Ang pinakapakay naman talaga namin dito sa Happy Land ay yung pagpag. Nandito na tayo ngayon sa Happy Land. Dito tayo maghahanap ng may pagpag. Nagtanong kami sa mga tao kung saan makakabili ng pagpag. Yan. Nagliko lang kami, nakita na agad namin. Ah, ito na agad. Dito nakita namin kung paano kolektahin yung mga tira-tirang pagkain mula sa Jollibee, McDo at kung ano-anong fast food. At dahil adventurous kami, walang arte-arte, naghanap na kami ng luto. Ah, ito. Pag lang 30 kanin, 12. Pwede na neto tayo isang plastic at 3 kanin. Baka hindi namin maubos eh. Sabi ni ate, marami daw kumakain sa kanila kahit taga ibang bansa. Yung sila inaano ng mga tambay dito. Hindi, may bantay sila barangay. Gagaling pala yun ah. Sasagot pa lang ni ate, alam mo na agad na delikado. Hindi ko nakikita sa YouTube. Meet Pagpag Queen. Hindi lang sa kanilang barangay kilalang nagluluto ng pagpag, kundi sa YouTube din. Dito nga tinuro sabi, punta daw kami sa'yo eh. Kilala ka na pala dito, Pagpag Queen. Hindi lang kilala. Kilalang famous. Kilalang kilala. Ito na yung Pagpag. Galing to sa mga fast food na tira-tira. Bawal dito maarte. Ibang bansa nga daw kumakain. So yan, titikman na natin itong Pagpag. So dito talaga kami nag-almusal. Kahit allergic tayo sa manok, kakain tayo nito.
Satisfying ang lasa. Tingnan nyo naman ang inyong bida. Sarap na sarap. Sarap. Alam mo yung fried chicken tapos in-upgrade ka. Masarap guys, masarap. 30 pesos lang, nabubuhay na ang tao dito. Ano masasabi mo, Tol? Solid daw, solid. Hindi ko inakalang ganito pala lasa dito. Basta't sinabing happy land, pagpag yan.